Okay po mga kapatid at isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At muli, purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito. Napakabuti ng ating Panginoon mga kapatid. At lagi kong pinapasalamatan ng Panginoon every time na nagigising ako sa umaga. Lagi akong nagpupuri sa Panginoon at di lahat na kinigising ng Panginoon tuwing umaga o sa kanilang pagtulog. But purihin ng Panginoon dahil tayo ay naririto, gising tayo. Patuloy tayong nagpupuri, patuloy tayong sumasamba sa Panginoon at gawin yung kalooban ng ating Panginoon. So before anything else mga kapatid, may I request everyone na bago tayo magsimula, pwede po ba nating awitin sandali itong awiting Change My Heart, O God. Nasaan man po kayo ngayon sa inyong tahanan, pwede niyo po akong sabayan bilang isang panalangin natin sa ating Panginoon ang awiting ito. Sambahin po natin ang ating Panginoon. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. May I be like you. Isa pa po, awitin natin minsan pa yung Change my heart, oh God. Change my heart, oh mold me and make me. This is what I pray. May I request everyone na tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon, Father in heaven. Hallowed be your name, O Diyos. Thank you for this song na binigay mo sa amin. Indeed, Lord, change our heart, O Lord. At maging karapat-dapat ito, O Diyos, sa iyong harapan, O Diyos. Kami ay nilikha mo sa isang putik. At darating ang panahon, O Diyos, babalik kami dito. Bago kami bumalik dito, O Diyos, hayaan mo na habang kami ay narito sa iyong harapan. And as we come again this afternoon to studying your word, Father, we pray, O Lord, to open our hearts, open our understanding. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang magaling na tagapagturo, O Diyos. So, teach us, O Lord, and let your Holy Spirit teach us to obey you, Panginoon. As we ask in Jesus' name, amen. Praise the Lord, mga kapatid. So now, hayaan ninyo muli na sa pagkakataong ito, patuloy tayo magpalakasan sa isa't isa at hayaan nyo na basahin ko ang ating text muli. At hindi pa rin tayo nalalayo sa ating text sa John chapter 4, verse 20 to 24. At sabi po dito, basahin ko muli sa atin. Our ancestor worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Woman, Jesus replied, believe me, the time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jew, yet the time is coming and has come or now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth.
For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and His worshipers must worship in the spirit and in truth. Now, mga kapatid, sa nakalipas po nating pag-aaral or worship study, nakita natin ang mga bagay-bagay na kung saan makakapagbigay kalulhatian sa ating Diyos, isn't it? Maging kung ano po ang mga bagay na hindi makakapagbigay o nakakalugod sa kalulhatian ng Diyos, ay ito po'y napasadahan at nakita natin. At isa sa nakakalugod nga po sa harapan ng Panginoon o sa ating pagsamba sa Diyos ay ang meron tayong pagmamahal sa ating kapwa na sila ay dalhin mo sa katanggap-tanggap na pagsamba sa isang tunay na Diyos. Hindi po ba? And that's a matter of glorifying and honoring God. Na ang hangarin mo lagi ay dalhin sila sa presensya ng totoong Diyos. Tama po. Now, balikan lang natin sandali yung sinabi ko sa inyo sa Romans chapter 15 sa mga nakalipas na araw, verse 16. At dito, nakita natin kung gaano ka-concern si Apostle Paul sa mga Gentiles. Hindi po ba? Sabi dito, that I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Mini-minister sila ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng gospel. Okay, so kung ganun na lang, napaka-concern talaga ni Apostol Pablo para sa mga Gentiles na ito, para sa mga believers na ito, sa mga hintil. Na kung saan ay malayong pagtuunan ng pansin ang mga uri ng ganitong tao, dahil sabi ko sa inyo, sila ay mababa ang tingin ng mga Hudyo sa kanila. Subalit, naroroon po ang puso ni Apostol Pablo sa kanila. That's why I asked you yesterday how we treat our fellow brethren. May concern po ba tayo sa kanila? Are we trying to follow upping them? Pina-follow up pa natin sila na merong pagtitipon, merong pagsamba, merong papuri, merong worship? Are we trying to follow up our brethren, our friends, our family? Now, I want you to open your Bible, mga kapatid, or you can see as well in the monitor, the book of Philippians, chapter 4, verse 18. Kung gaano ka-concern ng mga mananampalataya sa kanilang kapatid sa pananampalataya. Sabi po dito, I have received full payment and have more than enough. I am supplied now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. They are the fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Sinulat po ni Paul ang Philippians kung hindi po ninyo gaano pa nabasa ang book of Philippians. Sinulat po ito ni Apostol Pablo ang aklat na ito like this particular part of Scripture bilang kanyang pasasalamat sa kanyang tanggap na tulong na salapi mula kay Epaphroditus. Tama po ba ang aking pronunciation? He was so glad, my friend. He was so glad that sent it because it was such an accept of love nila kay Apostle Paul through Christ. Isn't it? Then sabi niya, I have more than enough. I have everything. At ang inyong mga regalong salapi sa akin ay nai-approve nito ang aking pangangailangan o nai-provide nito ang aking pangangailangan. At ito'y hinandog ninyo alang-alang, sabi ni Paul, sa pag-ibig ninyo sa Diyos. At ito'y naging samyong amoy sa harapan ng Diyos, katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Now, listen please. Kung kahapon po nakita natin na ganun kahalaga ang worship, na ilapit mo ang iyong kapwa, iyong kaibigan, iyong mga ka-office mate, lahat ng iyong nakakasalamuha sa tunay na pagsamba sa Diyos, dahil ito ay isang uri ng tamang pagsamba na ilapit sila sa tunay at katanggap-tanggap na pagsamba sa tunay na Diyos.
At ito ang uri ng pagsamba na sinasabi natin. Then, this time, sasabihin ko sa inyo, giving is a kind of worship. You hear that? Giving is a kind also of our worship to God. How I say that? Mga mananampalatayang ito, tinulungan si Apostol Pablo at ang kanilang tulong na galing sa kanila ay binigay nila alang-alang sa pag-ibig nila kay Kristo. Giving is a kind of worship, my friend. Napunuan mo ang pangangailangan ng iba na nangangailangan, that's worship. That's why in this kind of crisis or pandemic that we are facing right now, sa buong sanlibutan, buong mundo na kinakaharap natin, how we apply worship, how we apply giving. Meron nga akong nakita kanina sa BBC News na isang babae na humihingi ng tulong ng gatas at pampers, food ng kanyang anak. And I was so touched, my friend. Sabi ko, nananalangin talaga ako at maluha-luha ako. Sabi ko, malapit lang sana ikaw, kapatid, kung sino ka man. Si Lendra, may 2 box na pampers dito. Ibigay ko sa iyo yung isa, tag-isa tayo. Paano ko ito ipapadala sa Pilipinas? 2 box o 1 box na pampers na ito. Sabi ko, kami, may mga pampers kami dito. Yun hinihingi niya pampers. Hindi ko paano ko ito ipapadala? Giving your resources to others, supporting the saint, and the work of the church as well, where you are belong, and the ministry of Christ, give missionary na silang nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa bundok, then that's worship. Paano po natin ito exercise sa panahon na ating kinahaharap ngayon? Now listen carefully, my friends. Please. Nakita natin kung saan patungkol ang Romans chapter 14 na ating napasadahan kamakailan. On how we treat our fellow Christians. And in Romans chapter 15, the winning of non-Christians or dalhin mo sila sa presensya ng tunay na Diyos na pagsamba. Then pagdating ng Philippians chapter 4, giving to meet needs. Na ibigay mo ang pangangailangan ng nangangailangan sa something particular na kailangan nila. That's also a worship. So ang sinasabi natin ngayon, worship is sharing and not getting. Ang pagsamba natin ngayon ay nangangahulugan na ilagay mo ito sa isang pagbibigay at hindi pagkuha. At yan ang pinakabuod ng tatlong ito, mga kapatid na ating pinasadahan. Worship is sharing with others. Sharing with others you love, sharing with others the gospel, sharing with the others your resources, at kung ano man ang pangailangan ng iba na may provide mo, that's worship. Tinataas mo ang pangalan ng Diyos sa paraang yan, mga kapatid. Niluluwalhati mo ang Diyos sa paraang yan. You glorify God because it puts Him on display through your life. Nakikita ang Diyos sa iyo. And it shows you're obedient to Him. And it shows your love to Him, mga kapatid. Na mahal mo ang mga kapwa mo mananampalataya, na kung saan yun ay iyong kapatid sa Panginoon, mahal mo ang iyong kapitbahay, and He loves the law, yung mga naliligaw, mahal mo, na kung saan doon concern ng Panginoon sa mga naliligaw, na idalhin sila sa pananampalataya, na ibigay ang kanilang pangangailangan, na makita ang Panginoong Jesus sa buhay mo, and He loves the needy in a special way. So that's worship. Then go Ephesians chapter 5 verse 10. Mahalaga rin po ang sinabi niya dito. And find out what pleases the Lord. Isn't it? Very simple verses. Or sa ibang translate, providing what is acceptable or proving
what is acceptable unto the Lord. And again, muli, makikita natin dito ang word na salitang sacrifice. Although na walang sacrifice diyan, but sa kanyang sinasabi, we can sum up ng sinasabi dito, ang word na salitang sacrifice, we can see. We have the language of offerings. We have the language of worship. At ano po ang issue dito ngayon? Then go to verse 8 to 9. Ang issue dito is to, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. See? Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. Lumalakad kayo o lumakad ika kayo, mga anak, sa liwanag, upang makita sa inyo ang bunga ng liwanag na ito. Ano po ang mga liwanag na ito? Watch this. Goodness, righteousness, and truth. Ito ang makita nawa sa inyo na katanggap-tanggap na pagsamba. You see that? Na kung ang iyong buhay ay nasa kabutihan, nasa katuwiran, nasa katotohanan, then that's are acceptable. So worship, a true offering to God, is righteousness, goodness, and truth. That's personal holiness, personal virtue, yung naisin mo na ito ka dapat dahil ang Panginoong Jesus ay nananahan sa iyo. Then return to Philippians chapter 1 verse 11, it says, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praises of God. Dito mga kapatid, nasa parehong context pa rin po tayo. Parehong context ang sinasabi dito ni Paul. Filled with the fruits of righteousness. Kanino daw? Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, Jesus. And again, makikita natin with the same context, Ephesians chapter 5 verse 10, that righteousness, yung ating binasa kanina, holiness, goodness, godliness, is worship. Worship that is acceptable to God, mga kapatid. Ang tanong na lang po natin ngayon sa hapong ito, mga kapatid, ay nasaan po o nasa atin po ba ang mga katangiang ito? Nakikita po ba sa atin ang mga katangiang ito? Yan ang ating tanong ngayon. Yes, kilala natin ang ating mga sarili at hindi tayo makakapag-ago sa harapan ng Diyos. Dahil alam niya ang laman ng ating puso at hangarin. Ang tanong natin ngayon sa ating mga sarili, nasa akin ba ang mga katuwirang ito, ang katotohanan ito, ang kabanalang ito? Dahil ang mga katangiang ito, mga kapatid, ay related sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Higit sa lahat sa ating pang-araw-araw na pagsamba sa Diyos. It is how we should live every day, my friends. Worship is a way of living. How you live, paano ka namumuhay. You hear that? At hindi lang sumasalamin sa iyong sariling kabanalan, sa iyong sariling katuwiran, sa iyong sariling kabanalan, lahat ng yan galing sa Panginoon, of course, but also, this is what I'm saying, but also yung iyong pagmamahal sa kapwa. Paano mo ito na-i-apply ngayon sa ganitong klaseng pamumuhay, sa ganitong klaseng pandemic na ating kinahaharap? At dito dapat, ang mga nakikita sa atin ng mga hindi mananampalataya, ito dapat ang nakikita sa atin. Kanina lang, diniscuss ni Brad, I forgot the name. Kaninang 11, ang paano natin ma-overcome, nagbigay siya ng 6 na points. Di po ba? Paano tayo, si Brad Ray, paano natin mapapakinabangan ang mga ganito sa panahong ito? Nagbigay siya ng 6 na points. Ngayon, nagbigay tayo ng 3 points. Paano ito nakikita sa atin ng mga hindi mananampalataya? Kasi kung hindi ito makita sa ating mga mananampalataya at baka mas masahol pa tayo sa kanila, problem na yun, mga kapatid. Examine natin ang ating mga sarili kung ganon. So then, mga kapatid,
Let me give you the final climax in this study in the book of Hebrews, chapter 13, verse 15, mga kapatid. At sabi dito, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Sabi, through Him. Oh, I love this, mga kapatid. Through Him. Then ang sabi, let us continually offer to God a sacrifice of praises, the fruit of lips that openly profess His name. That is worship, mga kapatid. At yan ang ginagawa natin tulad ngayon. Bagamat na magkakalayo tayo sa isa't isa, kung nasaan tayong lugar, magkakalayo tayo, hindi tayo physically magkakasama, ngunit iisa ang ating hangarin, iisa ang ating espiritu na sinasamba natin ng Diyos, iisa ang ating goal, and that is continually offer to God a sacrifice of praises. That's why, my friends, we sing. Kanina, bago tayo nagsimula, we sing, we praise God with our hearts. Change my heart, oh God, make it ever true. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. On that case, you are praying to God. You are using your lips, your mind, your hearts to say, Lord, use me as you want. Then tignan ninyo yung sumunod na verse. And do not forget to do good and to share with, kanino? Others. You see that? For with such sacrifices, God is pleased. You see that? It's all connected. It's all, iisa sila sa kanilang hangarin. You worship the Lord, and at the same time, you serving others. You share what you have to others, with others. You see that? And listen to me, mga kapatid, please. Ang gusto ng Diyos, kaya ka naririto ngayon, nakikinig sa mga turo every morning, 11, 1:30, and 6 p.m. Narito tayo ngayon, mga kapatid, is to worship Him. Hindi para ma-bless sa inyong napapakinggan. You see that? Okay? Narito tayo ngayon upang purihin ang pangalan ng Panginoon, to glorify His name, and to say thanks to Him. And then, bless or makarios is to be followed. Ang karamihan kasing mga mananampalataya ngayon, believe it or not, they worship God kung sila ay na-bless lang. Doon pa lang sila magpupuri sa Panginoon. Hindi ganon, mga kapatid. At hindi ka rin magpupuri sa Diyos para ma-bless. Ibang motibo mo kung ganon. Kaya ka nagpupuri, kaya ka nakikinig sa mga katuruan, sa mga teaching, sa mga ibinabahagi sa mga bawat isa sa atin dahil nagpupuri ka sa Diyos kasi mahal mo siya. At sa kabilang banda, ayaw rin niya, mga kapatid, nakalimutan mo ang isang uri ng pagsamba na katanggap-tanggap sa Kanya. Yun ay gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Ibahagi mo kung anong kailangan ng iba sa iyong kapwa, in which you share with your finances or whatever you have, food, kung anong meron ka na kailangan ng iba. Do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased. You see that? Ngunit, kung sa tingin mo naman na naisin mong kaya kong mabuhay, Arnel, sa paraang naisin ko lang, wala kang pakialam kahit hindi ako mag-aral. Na tila gusto mo, walang tao sa paligid mo, walang tao sa mundo, ikaw lang, di ba may mga ganyang tao? Naalala ko yung mother ko, ang gusto nun, mga kapatid, ayaw nun sa patag, ayaw nun sa may syudad. Ang gusto nun sa bundok.
For almost 30 years na nakatira na kami sa province of Zambales, in the place of mountain. Ayaw niya, may mga nag-o-offer sa kanyang bigyan siya ng lupa, sa Pampanga, kung saan ayaw niya dahil bakit? Ang gusto niya, yung parang walang tao, ayaw niya ng maingay. May ganong tao na ang gusto mo, ikaw lang sa mundo. May mga ganyan tao talaga mga kapatid. Yung mapag-isa, ang gusto ko mapag-isa. O wala kang pakialam sa iyong kapwa o sa sermon or preaching na naririnig mo dahil may sarili kang paniniwala. Dito na kami mamamatay, sabi nila. Then I tell you this, if you are the same like this person, then I tell you, you're dead already. You're dead. Kung wala kang concern sa salita ng Diyos, kung wala kang concern sa iyong kapwa, at feeling mo, gusto mo, mag-isa ka lang sa mundo, then you're dead already. That's why I encourage my mother, Nay, meron tayong biniling lupa ngayon sa San Marcelino, natapos ko na. Bayaran. Pag nagtayo kami doon ng bahay po, baka sakaling gusto mo nang tumira. And then sabi niya, kung kalooban ng Panginoon. Ay, ayokong sabihin sa kanya, na you're dead already. Bakit ayaw mo makisalamuha sa mga tao? Kaya nga mga kapatid, may kasabihan din tayo, di ba? Na no man is an island. Or island. It means you can live completely independently. So everybody, it means, needs help from other people. And on the other hand, kung ikaw naman ay may tunay at ganap na relasyon sa tunay na Diyos, di ba lagi kang uhaw? Lagi kang gusto mo laging sambahin ang Panginoon. Gusto mo meron laging maka-encounter na mga hindi mananampalataya para bahagian sila like Kuya Jess. Kahit sino, babahagian kahit nasa eroplano, nasaan mang lugar, hindi ba? You have this passion na ibahagi ang salita ng Diyos, to share the gospel. Dahil ang tunay na pagsamba sa tunay na Diyos, I'm talking sa tunay na Diyos, ay hindi tulad ng isang vacuum na ang gusto mo lang kumabig, humigop. Hindi yan ang tamang pagsamba, my friends. That's wrong. That's why mahalaga ang ganitong paraan ng uri ng pagsamba natin, mga kapatid. Although na malalayo tayo sa isa't isa, subalit iisa ang ating espiritu. So when we come together in this kind of gathering, in this kind of assembly, nare-reunite tayo sa isa't isa sa pamamagitan ni Jesucristo Jesus, na kung saan ang lahat ng ating ginagawa ngayon ay nagiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Ngunit kung iniisip mong hindi naman mahalaga itong ginagawa natin, ilang buwan na tayo, mag-isang buwan na almost na ginagawa natin ito, at ayaw nating maglaan ng oras at panahon sa pakikinig, then you are a man living in an island. You understand what I'm saying? It means you're already dead. That's why, look at yourself now. Tignan mo ang iyong sarili ngayon. Tingin mo, buhay ka pa. But listen. Check your spirit. Nasa akin pa ba ang scripture? Anong devotion ko ngayon? Baka malakas ka, ngunit ang iyong spirito ay mahina. And that is danger, my friend. Di bali ng malakas ang spirito. Di bali ng nasa Panginoon ang spirito. Basta, kahit yung katawan ko ay lagpak na. Basta yung spirito ko nasa Panginoon. My friend, worship is essential because it is the major theme of the universe. Yes, it's the major theme of the ages, of age. It is the major theme of eternity. Nang likhain ng Diyos, my friends, si Adam at saka si Eve, they worship God. They walk and talk with God directly. Adam. They worship Him. They glorified His holy name. At nang dumating po ang pagkakasala, una sa kanila,
they wouldn't worship God anymore. That's right. Mas pinili po ni Eve na i-worship sino? Sino ang winorship ni Eve? Si Satan. At si Adam, sino ang winorship niya? Si Eve. Sa sandaling tumigil sila sa pagsamba sa Diyos, nahulog sila sa pagkakasala. You see that? That's why, kung tayo tumigil sa pag-aaral, I believe may tendency, madali kang mahulog sa pagkakasala. Kung hindi ka fully equipped ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness, so that the man of God may be truly equipped in every good works. Sa iyong kapwa, sa Diyos, sa ministeryo ng Panginoon, sa mga saints, etc., etc., etc. Listen, si Cain at si Abel, ang kanilang pagsambay na hati sa dalawang katangian. One brought an acceptable offer, worship, sacrifice, and one unacceptable offering, sacrifice to God. Bakit? Kasi mali ang kanilang hangarin ng isa. Ang bayan din ng Israel, mga kapatid, inalis sila ng Diyos sa kamay ng Ehipto kay Pharaoh in the book of Exodus. Nagpaikot-ikot sila sa loob ng 40 years sa disyerto ng Sinai. At lahat ng buong lipi na nagkamatayan na lahat, hindi na sila nakapasok sa lupang pangako na binigay ng Diyos sa kanila maliban sa family ni Joshua and the other members. Why? Because they failed to worship God properly. You see that? Even Moses nag-failed na makapasok sa promised land. At nung sila Joshua ay nakapasok na sa lumang pinangako na sa kanila ng Diyos, sa kanila ni Yahweh, according to 1 Chronicles 29, when they worship God and see, anong ginawa sa kanila ng Panginoon? When they worship God as He wanted to be worshipped, they were, kung nasaan sila, they were blessed, my friend. Blessed sila ng Panginoon. And in Acts chapter 7, 42 and 43 verse, it says, but God turned away from them and gave them over to the worship of the sun, moon, and stars. This agrees with what is written in the book of the prophets. Did you bring me sacrifices and offerings 40 years in the wilderness, people of Israel? You have taken up the tabernacle and Molech of Molech and the star of your good or God, Rephan, the idols you made to worship. Therefore, I will send you into exile beyond Babylon. So when they did not worship God properly, they were punished and ultimately scattered, nagkalat sila, and splattered out all over the world. Nang dumating din ang Panginoong Jesus, mga kapatid, at hanggang sa isilang ang Panginoong Jesus, nagpuntang mga wise men para sambahin siya. Then, ang unang ginawa ng Panginoong Jesus sa kanyang unang ministeryo ay nagpunta siya sa may Jerusalem, doon sa unang pagkakataon na siya ay gumawa ng miracle doon sa kasalan sa Kanaan. Then, sa John chapter 2, he walked right into the place of worship and he took a whip and cleaned the place out. And then hanggang sa nirebuke niya ang mga corrupt worshiper na ito sa chapter 2. And then in chapter 4, he called for true worshipers. So ang sinasabi ko ngayon dito sa inyo, mga kapatid, worship was always the issue, mga kapatid. Laging pumapatungkol sa pagsamba sa Diyos because it is the central theme of redemptive history. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, tinubos ka ng Panginoon unang-una, hindi para puntahin ka sa impyerno. Dahil naniniwala ka na from the foundation of the world, pinili ka. So anong purpose ko ngayon?
Kung ako pala ay pinili ng Diyos ngayon mula sa likain ng Diyos ang sanlibutan, na ako pinili ng Diyos, ngayon narito ako, anong purpose ko? Wala lang? No. The very central theme of redemptive history, kaya ka tinubos ng Panginoon, no other than to worship Him. Worship Him in the way, Spirit, truth. Marahil mga kapatid, maging ang isang book sa Philippians, chapter 3, verse 3, ay hindi natin ito madalas nababasa o napagtutuunan ng pansin. Ngunit ito po ang isa rin sa greatest statements ng pagsamba na ibinigay ng Bible. Makikita natin ang definition ng church dito. For it is we who are the circumcision, we who serve God by His Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put on no confidence in the flesh. Ito ay pumapatungkol, mga kapatid, sa identity ng church, mga kapatid. And what is the church? It is circumcision. In other words, it is those uniquely identified as God's people, but it is not physically circumcision. Naintindihan nyo? They worship God in their spirit, and they rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. What is the church now, Arnel? Ang tunay na church, mga kapatid, ay yung sumasamba sa tunay na Diyos in their spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. That's a Christian. That's a Christian. A God worshippers. So the church is to be worshiping people. Sila yung mga mananamba. We are the church. God is calling out those who will worship Him in the spirit, having no confidence in the flesh. Even in Revelation chapter 4, verse 10 and 11, at sabi, the 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. See? The same, my friend. Worship is the same of heaven, or theme of heaven. The same. Kahit nasa langit ka, ang tema pa rin, worship the Lord. Kaya nga ang gagawin natin pag tayo kinuha ng Panginoon, wala tayong ibang gagawin doon, mga kapatid, kundi sambahin lang ang Diyos eternally. Walang patid, walang tigil. In chapter 5, verse 14, it's the same. Sabi, the four living creatures said, Amen. And the elders fell down and what? Worship. May kita natin sa ibang mga chapter rin, mga kapatid. Chapter 11, verse 16. Chapter 14, verse 7. Chapter 15, verse 4. Chapter 19, verse 4. May kita natin the same theme. Lahat ng ito ay pumapatungkol sa eternity to eternity. That God has to give what? Worship Him. Worship Him. Worship Him. Worship Him. And that is the theme of eternity, is to worship Him. Naintindihan niyo? The theme of redemptive history is to worship the true and living and glorious God. Hallelujah. Ang dahilan, mga kapatid, kaya mahalaga ang worship sa atin, because Christ commanded it. Yes. Inutos ito ng Panginoon sa atin na walang ibang sasambahin maliban sa Kanya. Sa mga nakalipas nating araw na pag-aaral, sinabi natin na walang ibang dapat sambahin at hindi mo dapat sambahin ng kahit na anong Diyos na gawa ng tao. In Matthew chapter 4, verse 10, it says, Jesus said to him, Away from me, Satan, for it is written, Worship the Lord your God, and what? Serve Him only.
Ang lahat ng mga ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ay iikot at iikot at iikot pa rin sa pagsamba natin sa Diyos. Kaya nga sa hapong ito, mga kapatid, ang tanong na lang natin ngayon dito, ay sinasamba ba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan? Sinasamba ba natin siya, mga kapatid? Kung sinasamba natin siya, sa paanong paraan natin siya wino-worship? Ito ba ay naayon sa Scripture ang ating pagsamba o hindi? Brothers and sisters, hindi mahirap intindihin ang aking tinuturo sa inyo. Ang ating pinag-aaralan ngayon, hindi po ito mahirap. One na nakakatindi ng salitang lengguaheng Ingles at Tagalog, maiintindihan ang sinasabi ko. Dangan lang ang isipan ng tao ay sarado. Ayaw kong tanggapin yan. Yun ang problema. Hindi sa salita ng Diyos ang problema. Ang problema sa puso natin, sa puso ng tao. Kaya kung nakakaramdam ka ngayon ng kahirapan at pagkabagot sa pagsamba sa Diyos, yung tila tamad ka na makinig sa teaching, hindi dahil sa boring ang nagtuturo sa iyo, hindi dahil sa boring ang ating pinag-aaralan, dahil ito'y salita ng Diyos, walang boring dito. O dahil sa maraming distraction sa iyong paligid, sa aming door, maraming nakatira na sa pinakataas ako, hindi pwedeng mag-ingay, wala akong headset, marami kang mga alibay, maraming distraction sa pagsamba. Dahil sinasabi natin, kung gusto natin, maraming paraan. Ngunit kung ayaw natin, napakadaming dahilan. Totoo yun, mga kapatid. And now, listen to me. Alam mo bakit ka hindi sumasamba sa Diyos? At tila ba tuyo, tigang ang iyong espiritu sa pagsamba sa Kanya? At meron ka lang natatanging pinipiling lugar at tao na dapat pakinggan? Dito lang ako makikinig. Dito lang ako sasamba. Alam mo kung bakit ka ganyan? Because you're not in the flow. You're not in the flow. Alam niyo ibig kong sabihin? Wala kang pananampalataya sa tunay na Diyos. At ang iyong pananampalataya ay nasa iyong sarili. Yun ang problema. Hindi kayang i-provide ng Diyos yan. Sa September darating ang vaccine. Doon tayo. Ngayon, mamaya na tayo mag-aral. Pag dumating na yung vaccine, saka lang tayo mag-aral. Saka lang tayo magpasalamat sa Diyos. Ganito. Marami kang alibay dahil hindi ka nakaayon sa flow. Ano yung flow? Flow ng Scripture. Mali ang iyong pagsamba. Now, bago po ako magwakas sa aking, alam niyo sa Book of Hebrews chapter 11, makikita natin ang mga uri ng kakaibang pagsamba. Pananampalataya. In the Book of Hebrews chapter 11, mababasa niyo yun. You can see, sa pambungad pa lang makikita mo na, by faith so, and so, 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 you can see that. Basahin ninyo ang buong aklat ng Hebrews chapter 11. It's all about their faith to God. Nag-umpisa sila kay Abel. At sa kanyang pananampalataya, ang kanyang handog ay naging karapat-dapat. Ang kanyang pagsamba kay Yahweh ay naging karapat-dapat. At pagkatapos si Enoch, at ang sabi si Enoch, walk with God. Sinong sumunod? Abel, worship, and then Enoch, walk. At pagkatapos sino? Si Noah. Si Noah ay nagtrabaho ng almost 130 years to build the boat. And then si Abraham, sa verse 8, sabi, when called to go to a place he would later receive as his what? Inheritance. Obeyed and went even though he did not know where he was going. Nakita niyo yung faith ng mga taong ito? Nakita niyo ang kanilang kakaibang mga pananampalataya?
na nakaayon sa flow ng pagsamba nila sa Diyos. And so, may kita natin ang kakaibang analogy na binigay sa atin ng Scripture sa pagkakasunod-sunod nila. Napansin niyo ba yon? First, Abel, he worshiped. And then Enoch, he walked. And then Noah, he walked. And then Abraham, he trusts. Worship, walk, work, and trust. Napakahalaga nan, mga kapatid. Are we worshiping God sa lahat ng sulok ng ating buhay? Are we walk with God sa lahat ng ating ginagawa? Lumalakad ba tayo sa kanyang katuwiran? Are we walk with God na lahat ng bagay na aking ginagawa? Sabi ko kay Miss ko kanina, ginagawa ko ito hindi para sa kahit na kanino. Ginagawa ko to para sa Panginoon. Whether I eat, whether I drink, I do it for the glory of God. And last, are we trust with God? Nagtitiwala ba tayo sa Diyos sa kabila ng ganitong klaseng pandemic? Are we trust with God? I believe, my friends, I believe, mga kapatid, na yan rin ang dapat nilalakaran ng isang tunay na Kristiyano sa kanyang tunay na pagsamba. First, he worship. Second, he walk. Third, or he walk, he work. And last, he trusts with God. And that's the sequence. That's the divine sequence na binigay, mga kapatid, ng ating Panginoon sa atin sa kakaibang klaseng pananampalataya ng mga ito na kung saan ang flow ng kanilang pananampalataya ay naroon sa Scripture. Kailangan dito, mga kapatid, kailangan din natin na dapat ganito rin nag-flow ang ating paglakad araw-araw sa Panginoon. So, ang ating buhay ay maging katanggap-tanggap sa ating Diyos na buhay. Worship the Lord with all your soul, mind, strength. Yun ang kahalagahan nitong ating pinag-aaralan. To God be the glory, mga kapatid. Honor and praises. Let's pray. Father in heaven, hallowed be your name, Lord. We thank you again. Maiksi po muli ang aming oras, Panginoon. Maiksi ang oras na ito upang ibuhos at ilaan namin ang lahat ng oras para magsalita in this kind of streaming. But Lord, you gave us everything. Tools, materials. Binigay mo lahat sa amin, O Diyos, ang lahat ng aming pangangailangan upang makilala kung sino ka. Kung paano ka namin sambahin. Kung paano kami lumakad sa pananampalataya namin. Paano po kami nagtatrabaho. Paano kami lumalakad. Paano kami nag-evangelize sa iyong pagpapalaganap sa iyong ministeryo. At higit, Lord, paano kami nagtitiwala. Lahat ng ito, O Diyos, ay napakahalagang binigay mo sa amin in the book of Hebrews and the other scripture as well. So, Lord, teach us, Father in heaven, teach us how to worship you in the Spirit and truth. Teach us how to walk. Teach us how to work from the hearts. And teach us, O Lord, how we trust you. That we give the trust to you. Lord, salamat po. Muli, sambahin ka, O Diyos, at pasalamatan ng iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang langin. Amen and amen.